ka-Republic, may mga fans na nagtatanong, hindi raw kaya sumasakit ang ulo ni Coach Tim Cone sa dami ng problema? Una, problema sa Barangay Ginebra na sa kasulukuyan ay may di magandang 2-3 win-lose record ngayong Governors Cup. Gumagawa man ng magandang numero ang kanilang temporary import na si Riley Grigsby, hindi ito sapat para mailabas ang full potential ng kanilang team. Pangalawa, ang pressure sa preparasyon ng national team na sasalang sa Window 4 ng FIBA Asian Qualifiers, kasama na ang paghahanda para sa Japan Asian Games kung saan ay naghihintay ang gustong maghiganting kupunan ng China. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, aminin natin, hindi kagandahan ng simula ng 2026 Governors Cup para sa Barangay Ginebra. Mula nang mag-champion ng Jinking sa nakaraang Commissioners Cup nito lamang buwan ng Hunyo, hindi pa ulit nakikita ang dating gilas ng kupuna na nagbigay sa kanila ng kampyonato. Sa kasulukuyan, bitbit ng Ginebra ang malamig na record na 2-3. Huling talo ng Jinkings nang padapain sila ng Magnolia Hotshots 88-73 sa isang laro na kitang-kita ang tila walang direksyong execution ng kanilang mga plays. Pagkuway na postpone ang nakatakda sana nilang laro kontra sa Blackwater Bossing. Gutom sana ang Ginebra na mag-bounce back pero handang-handa rin ang mga bataan ni Coach Pat Aquino sa naudlot na bakbakan. Kundi na postpone ang laro, ewan natin kung sino ang nagwagi. Sa darating na Biyernes, bago pansamantalang isara ang pinto ng PBA para sa mahabang FIBA at Asian Games break, haharapin ng Ginebra ang Meralco Bolt sa Smart Araneta Coliseum. Ito ang magiging huling tagay ng mga mag-aalak bago ang bakasyon at ito ang isang laban na magdidikta kung anong klaseng emosyon ang dadalhin ng kupunan sa halos 2 buwang bakasyon. Magbabakasyon ba silang may natatanaw na pag-asa o mapupuno ng pag-aalala para sa muling pagbubukas ng liga? Hawak pa rin naman ng Barangay Ginebra ang kanilang kapalaran. Maipanalo lang nila ang laro laban sa Meralco, aangat ang standing nila sa 3-3 at tabla na sila sa standing. At mula sa record na 3-3, sa aking palagay ay magandang simula ito dahil sa 2 pangalan na madadagdag sa kanilang roster sa muling pagbubukas ng liga: Justin Brownlee at Scottie Thompson. Mahusay si Riley Grigsby na nag-a-average ng halos 28 points per game. Pero siya ay isang pure scorer, isang tila nakabukod na sandata. Ang nawawala sa Ginebra ay isang sistema na malaki ang kulang dahil wala si Justin Brownlee. Si JB ay hindi lang import, siya ang utak, ang point forward na nagpagmumukhang magaling ang kanyang mga lokal na kakampi. At sa buwan ng October, inaasahang 100% ng magaling ang hamstring injury ni Scottie Thompson. Kaya sa ngayon, kailangan lang mapanatili ng Ginebra na nasa ligtas silang posisyon at hintayin ng 2 magpapaangat sa kanilang posisyon sa team standings. Napakahirap naman kung ang daratnan nilang team ay naghihingalo na. Kung sa pagbabalik ni Brownlee at Thompson ay may sapat pang hininga ang Ginebra, asahan na mula rito'y aangat sila upang habulin ang mga nasa tuktok ng team standings. Imagine na lang natin na sa pagbabalik ng liga meron tayong Scottie Thompson na mag-aayos ng bola at kukuha ng rebounds. Meron tayong Stephen Holt na dedepensa sa pinakamagaling na guard ng kalaban at isang off-the-bench na Arya Barrientos na magiging explosive scorer. Kasama sina Japet Aguilar, Isaac Go at Troy Rosario at nariyan na naman si Justin Brownlee na siyang tatapos sa laro. Kaya wag tayong mawala ng pag-asa mga kabarangay. Napakalaki pa rin ang chance ng Ginebra na makasalta sa top 4. Kahit magbabakasyon ng PBA, walang panahong magbakasyon si Tim Cone at ang ilan sa mga Ginebra players. Bukod sa Window 4 ng FIBA Asian Qualifiers kung saan makakabakbakan ng ating national team ang malalakas na kupunan ng Jordan sa August 28 at ang Iran sa August 30. Kailangang maprotektahan ng gilas ang ating home court upang manatiling buhay ang pag-asang ma-qualify sa World Cup 2027. Bitbit ng gilas ang kanilang 2-4 win-loss record sa first round.
At hindi pa dyan natatapos ang gyerang haharapin ng ating national team. Susunod nilang assignment ang 20th Asian Games sa Japan sa buwan ng Setyembre. Dito ipagtatanggol ng Gilas Pilipinas ang Asian Games Basketball Championship na napanalunan nila noong 2023 Hangzhou Asian Games. Kasama ng Gilas sa grupo ang national team ng China. Alam naman nating lahat na may malalim na sugat ang China na hanggang ngayon ay hindi naghihilom. Noong 2023 Asian Games, tinalo ng Gilas ang China sa sarili nilang teritoryo. Tambak na noon ang Gilas ng 21 points, ngunit nag-ala Superman si Justin Brownlee at halos mag-isang binuhat ang ating national team upang agawin sa China ang panalo 77-76. Nagtuloy-tuloy ang Gilas para talunin sa finals ang Jordan para angkinin ang makasaysayang gold medal in 61 years. Mula nooy nagplano na ng pagganti ang China. Tingnan natin kung kaya pa rin silang patiklupin ng Gilas sa paghaharap nilang muli sa Japan Asian Games. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Perla Codisal. Mula hapon, maulan ng hapon daw. Shoutout sa iyo at sa iyo rin, Ray Arabit. Shoutout, idol. At sa iyo rin, Rodante Sabida. Kailangan na ang responde. At sa iyo rin, Rosemary Juan. Magandang bumabahang hapon. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Maraming binaha. At sa iyo rin, Rayling, pa-shoutout daw kay Raymond and Princess Lee ng Pasig City. At sa iyo rin, Jigo Bagsik, dyan sa Fairview, Bulaluan. At sa iyo rin, Francis Palumayan, basta good luck daw sa Barangay Ginebra, hindi siya nawawala ng pag-asa. At sa iyo rin, Jimboy, magandang hapon, idol. Magandang hapon din sa iyo. At sa iyo rin, shout out Irene Kimco, ibalik na raw si JB. At sa iyo rin, Ireneo Salangsang. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.